Ang topic natin for now is A Father's Love. Ito yung part 2. Last week, last week 'di ba, A Father's Love din ang ating topic. Konting review lang, ano? Last week ang ating key verse ay nasa 1 Chronicle 17 verse 13. Sa Tagalog ko babasahin para lang meron tayong catch up, ano? Dun sa ating pinag-aralan last week. Sabi dito, ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Kausap, no? Kausap ng ating Panginoon si prophet dito, prophet Nathan, at sinasabi ng Panginoon kay Nathan na sabihin, no, kay David na hindi siya ang magbubuo ng templo, hindi ba? Naalala niyo yung kwento natin last week? Gusto ni David magbuo ng templo, pero anong sabi ng Panginoon? Hindi ikaw ang papayagan kung magbuo ng templo. Dahil bakit? Ikaw, ang iyong kamay ay punong-puno ng dugo. Dahil kay mandirigma. Ang templong yan ay bubuuin dahil yan ay temple of rest and peace. So hindi pwedeng ang gagawa ng templo na yan ay may dungis ang kamay. Kaya ang pinili ng Panginoon ay sino? Si Solomon. Okay? So sabi dito sa 13, ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Hindi magbabago ang aking pag-ibig sa kanya, di tulad ng ginawa ko sa sinundan mo. Sino yung sinundan ni David? Si Saul. Kung maalala nyo, si Saul ang unang naging hari ng Israel. Listening? Bunga din yan ng pagbibigay ng Panginoon. Pinagbigyan niya. Sabi ni Nathan, Lord, humihingi ng hari ang Israel katulad ng ibang nasyon. Anong sabi ng Panginoon? Sige, bunga ng katigasan ng kanilang puso. Pero, sabi ng Panginoon, tingnan niyo po sa simula't simula, nang pinayagang mamuno ng Diyos ang tao, alam na ng Panginoon ang kahihinatnan. Sabi ng Panginoon, pero, patuloy pa rin ang kaguluhan sa buhay ng mga Israelita. So kung mapapansin niyo po, kahit may ginawang gobyerno at pinayagang mamuno sa tao, pag talagang wala sa Diyos ang mga taong namumuno na ito, ang mamamayan ay nasa kaguluhan pa rin. Okay? So ngayon sabi dito, tulad ng ginawa ko sa sinundan mo. Kung tutuusan, alam niyo, napakagandang opportunity kay Saul ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Alam natin hanggang ngayon, di ba sa barangay, pag ikaw ay tatakbo at kakaunti ang iyong kamag-anak, di ba natatakot ka? Dahil kakaunti ang kamag-anak mo, kukunti ang boboto sa iyo. The same fear ang nakay Saul nung time na yon. Si Saul ay galing sa Benjamite at ang Benjamite tribe ay napakaliit na tribo compare sa 11 pang tribo na malalaki. Kaya ayaw ni Saul maging hari nung time na yon, pero siya ang pinili ng Panginoon. Tingnan niyo. 'Di ba, sa normal na isipan, ang pipiliin dapat yung malaki ang lahi para siya ang mamuno, hindi ba? Kasi influential na kagad 'yun pag malaki lahi mo 'di ba? Pero tingnan niyo ang ginawa kay Saul. Binigyan siya ng pagkakataon kahit maliit lang kanyang lipi, maliit ang kanyang tribo. Pero anong nangyari? Ano nangyari kay Saul? Eventually, naging disobedient siya kay Samuel. Di ba? Okay. Now, sa araw na ito, bago ako mag-umpisa, gusto ko makita nyo na dito sa ating pag-uusapan sa 1 Chronicles 28 verse 9 to 10, pero i-adjust natin yan hanggang 12 yan. Ano? Verse, tama ba? Yeah, verse 9 to 12. Basahin muna natin ha. Saglit lang ha. Yan. Sabi dito, as for you, my son Solomon, know the God of your father, and serve him with a loyal heart and a willing mind. For the Lord searches all hearts and understanding all the intent of the thoughts. If you seek him, he will find by you. But if you forsake him, he will cast you off forever. Verse 10, consider now. Sino ang nagsasalita dito? Si David. Ang kinakausap ni David ay ang kanyang anak na sino?
Si Solomon. Consider now. Anak, ikonsidera mo. For the Lord has chosen you. Pinili ka ng Diyos. Chosen you to build a house for a sanctuary. Anong sabi? Be strong and do it. No? So, dali lang ha. Yan. So ngayon, just to give you a visual preview, no? Nung sinabi to ni David, mga kapatid, hindi lang sila ni Solomon ang nag-uusap. Nung sinabi to ni David, ipinatawag, kung kayo may Bible, pwede niyong balikan sa verse 1 yan. 1 Chronicle 28, balikan niyo sa verse 1. Ang sabi doon, ipinatawag ni David ang kanyang assembly, yung nasyon. Pinatawag niya yung lahat ng leader niya. Parang ganito, kayong lahat leader. Andito ako ngayon. Charles, halika rito. Pwede bang ipakita yung picture na? Yung picture na andun yung mga leader niya. Kasama sa PowerPoint. Nasa PowerPoint. Yan. Ganyan ang itsura. Ano? Nung malapit dahil hindi nga si David ang pinayagan ng Panginoon na magtayo ng templo, ang ginawa niya, inihanda niya lahat. At ipinroklama niya ang kanyang anak na si Solomon na siyang magiging successor niya. Okay? Meron bang hurdle, meron bang struggle nung time niya? Meron. Alam niyo kung bakit? Naturally, dapat ang magmamana ng trono ng isang hari ay sino? Ang panganay na anak na lalaki. Pero sa panahon ni David, binuwag niya ang tradisyon na yan. Binuwag niya ang kultura na yan dahil sumunod siya sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, sino? Si Solomon. Kaya miski sa panahon natin, mga kapatid, mga minamahal, kung may tradisyon, may bagong prinsipyo na tanggap ng tao ngayon, pero labas sa salita ng Panginoon, huwag niyong aayunan. At huwag niyo ring tolerate. Ganyan ang ginawa ni David. Hindi madali ba sa isang ama na, di ba maraming anak si David? Marami siyang anak eh. Nasa 18 anak niya eh. Oh. Okay? For example, kayo yung congregation, kayo yung nasa likod, nakita nyo? Kunwari lang to ha. Ako si David, hindi ako ang pwedeng magtayo ng templo. Ang ginawa ko ngayon, iniharap ko sa inyo ang aking anak na si Solomon. Lahat kayong mga leader ko, makinig kayo sa akin. Ang aking anak ang pinili ng Diyos upang magtatag ng templo. Para yung lahat ng leader niya, igalang to. Kasi pinroklama ko bilang hari. Amen? Tayong mga magulang, ganun din tayo. Tindigan natin ang otoridad na binigay sa atin ng Panginoon. At namaya, pag-usap-usapan natin, ano ba talaga yung pagmamahal ng isang ama sa isang anak? Okay? Salamat, Nak. Pagtatanungin ko kayo, paano nyo sasabihin na mahal ng isang ama ang isang anak? Sige, magsalita kayo. Grover, ikaw. Paano mo masasabi na mahal ng isang ama ang isang anak? Ano po, yung ibinibigay yung mga pangangailangan nila. Okay, binibigay pangangailangan. So, basic needs. Tingin mo. Kuya Joseph. Pinakikinggan din po kung ano po yung mga hinaing ng mga anak. Sino pa sa likod? Si Brother Arvin. Brother Arvin, paano mo masasabi na ang isang ama ay mabuting ama? Sige, tayo ka. Ano po, hindi masyadong binibigay yung mga pangangailangan nila. Hindi masyadong binibigay. Okay. Naiintindihan nyo ibig sabihin, ha? Okay. Ibig sabihin, oo, hindi ini-spoil. Okay. Kasi alam nyo, kanino tayo, di ba sabi sa Bible, kanino tayo kawangis? Kawangis tayo nino? Ng Diyos, hindi ba? Yeah? Let us make them according to our image and
likeness. So, ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal. Amen. Diyos din ng mercy. Okay? But He is also a God of justice. Okay? Hindi konsentidor ang Diyos. Kailangan nating maintindihan niya, mga magulang. Ang pagbibigay, tama yung sinabi ni tama yung sinabi niya. Hindi lahat dapat ay ibibigay mo sa iyong anak. Bakit? May isang magaling magturo pero siya'y pumanaw na. Ang pangalan niya ay Stephen Covey. Siya yung author ng book na 7 Habits of Highly Effective People. Sabi niya, a satisfied need do not motivate. Pag palagi mong ibinibigay ang isang bagay sa isang bata o sa isang tao, hindi lang bata ha, pati tao, yung kaibigan mo, kakilala mo, kapatid mo, palagi mo siyang binibigyan pero hindi mo siya tinuturoan maging responsable, hindi maaayos ang buhay niya. Okay? So, pag-usapan natin ngayon yung mga bagay patungkol sa pakiano mo nga yung yung charge ni David to Solomon, yung 1 Chronicle 28 verse 20. Okay na? Sabi diyan, and David said to his son Solomon. So kung makikita nyo, sa harap ng congregation, ng mga leader ni David, binibili na niya ang kanyang anak. Ano yung unang bilin niya? For you, my son Solomon, know the God of your father. Etong pangalawa, anong sabi? David said to his son Solomon, ano sabi? Be strong and of good courage, and do it. Do not fear, nor be dismayed o panghinaan ng kalooban o ng loob. For the Lord God, my God, nakita niyo yung conviction ni David? Yung Diyos ko, anak, yung Diyos ko, will be with you. He will not leave you nor forsake you until you have finished all the work for the service of the house of the Lord. Ano po ba yung work na ibinigay kay Solomon? Ang magtayo ng templo. Hindi siya dinesignate na maging warrior. Hindi katulad ni David. Ang purpose niya is to build the temple of the Lord na pananahanan ng Ark of the Covenant. At doon sila kakatagpuin ng Diyos sa Holies of Holies. Ngayon, isa-isahin natin mga kapatid, ano ba yung mga bagay na sinabi ng Panginoon, ni David sa anak niyang Solomon? Okay? Father's will to his son. Note, ang father's will daw po is equal to father's heart. Kung ano ang ginugusto ng ama sa kanyang anak, yun ang laman ng puso niya. Tanong, meron ba dito na ang gusto niyong nangyari sa kanyang anak ay hindi maging successful? Meron ba dito? Wala. Lahat tayo, gusto natin ang anak natin maging successful. Maging mga apo natin. Gusto natin successful. Amen? So ngayon, dun sa verse ng 1 Chronicle 28 verse 9, ito yung mga nakalagay. Father's will to his son. Sige, bago tayo magpatuloy, tayo muna yung manandaling yumuko at manalangin. Father God, this morning, O Lord, we praise you and we glorify you. Search our heart. Give us this understanding, O Lord, that we would really in-depthly understand what is your message for us this morning. Father God, bless us with your understanding and your wisdom. Give us a humble heart to accept our weaknesses and strength, to accept how you correct us, O Lord, through your word this morning, and how you will strengthen and empower us through your word this morning. Correct our motives, correct our emotions, O Lord. Establish the strength in spirit and in truth in this congregation. Father God, we praise you and we glorify you in the mighty name of Jesus Christ. And everybody say, Amen and Amen and Amen. Okay?
So number 1, sabi dyan, know the God of your father. Ang father's will to his son. No? I will put this into proper perspective na mai-apply nyo sa buhay natin sa ngayon. Pag tayo'y ama, pag tayo'y magulang, meron kang kailangang unang-unahin. Meron kang prioritize the priority. Ano ba dapat ang priority ng isang magulang? Sulat nyo, nabanggit na to last week yata, no? Malakias 2:15, di ba? Sabi, anong priority ng magulang? To produce godly children. Kaya mahalaga na bago maging godly ang mga anak natin, alam niyo po kung ano? Lalo yung malalaki na. For example, naging Christian kayo, malalaki na mga anak niyo. Mahirap ng swetuhin, hindi ba? May gusto na silang sarili. Pero ano yung kailangan gawin ng magulang? What do the parents need to do? Sila muna ang magpaayos sa Panginoon. Kaya kayo mga magulang na nandirito, congratulations. Kasi nakakapakinig kayo ng salita kung paano nyo dapat umpisahan ng isang pamilya. Marami sa atin, inumpisahan nila sa malaking sahod. Hindi yan ang magbubuo sa pamilya mo, hindi malaking sahod. Hindi yung takot mo na wala kang sahod ngayon. Hindi po talaga yan. No? Ang talagang magbubuo sa pamilya ay yung spiritong nanggagaling sa Diyos. Sabi nga, di ba, sa Psalms 127, sa Psalms 127 verse 1, anong sabi? Unless God builds the house, maliban na ang Diyos ang bumuo sa iyong tahanan. Okay? So, i-rundown lang natin, mga kapatid, ha? Know the God of your father, serve Him with loyal heart. Serve Him with a willing mind. Keep in mind, you are chosen by God. Number 5, be strong and do it. No? Masarap pag-usapan tong be strong and do it. Alam nyo bakit? Marami sa atin, we started strong. Nung kayo may problema, na-clinch ka ng salita ng Panginoon. Amen? Nabigyan ka ng pag-asa ng salita ng Panginoon. Ngayon, naramdaman mo, parang medical, parang biogesic. Nung masakit ang ulo mo, inom ka, di ba? Hanggang sa nawala ang sakit ng ulo mo. Nung nawala na ang sakit ng ulo mo, okay ka na uli, di ba? Nakalimutan mo na yung sakit ng ulo. Hindi mo alam, kaya pala sumasakit ang ulo mo, hindi ka kumakain. Gutom ka lang pala. Nakalimutan mong kumain. Ganon din ang isang Kristiyano. Pag may problema, anong gagawin? Bababad sa church. Makikinig ng salita ng Diyos. Makikinig ng mga praise and worship. Okay? Tandaan niyo po ito mga magulang. Kaya ko ito sinasabi sa inyo kasi ang prioridad ng magulang ay maibalik natin ang ating mga anak at mapalakian natin ang ating mga anak na may pananampalataya sa Diyos. Regardless of their belief, regardless of their orientation, regardless kung saan sila gumraduate at saan sila nagtatrabaho. Very sad to say, mismong ang mga eskwelahan ang nagiging source ng contaminated generation. Magaling lang sila academically, but they're not honorable children anymore. Gusto niyo ba na ganyan magpatuloy ang henerasyon? Pag walang magsasalitang magulang, magpapatuloy lang tayo ng ganito. Kaya mga magulang, chine-challenge ko kayo. Attend our services, attend our life group, attend our weekly equipping. Kasi dyan yung mauunawaan bakit si pastor ang talas magsalita. Bakit si pastor ang higpit. Bakit si pastor hindi basta-basta pumapayag ng ganyan-ganto. Kasi pag hindi namin ginawa yon, tandaan nyo mga kapatid, kami mananagot sa Panginoon. Pag may nakita kaming mali at wala kaming sinabi at wala kaming ginawa, kami mananagot sa Panginoon. Kaya kami, mas gusto ko nang sumunod sa Panginoon, magtampo ka sa akin, okay lang. Dahil mauunawaan mo yan pagdating ng panahon, ba't kita pinagsabihan, ba't kita sinabihan, bakit kita sinabihan, ba't hindi kita pinayagan. Kasi ganyan ang pagiging ama. Hindi mo ibibigay lahat. Tama si Arvin. Okay? Pag ikaw binibigay mong lahat, tandaan nyo to, ang pangit pakinggan, gagawin ka lang ATM ng anak mo. Konting pindot, labas na. Si David, binili na niya ng maayos si Solomon.
Pinagbilinan niya si Solomon sa harap ng kongregasyon. Kung tutuusin ngayon, gawin mo yan sa harap ng tao, magagalit anak mo. Tama? Pagsabihan mo anak mo sa harap ng tao, magagalit anak mo. Pero nung time ni David, ibinibiling ko sa iyo, Solomon, ha? Magpakatatag ka. Tama? Kasi nung araw, ako inabot ko to kahit bigyan ka ng mabibigat na salita, ang nasa isip ko pa rin, kasi mahal ako ng lolo ko, kasi mahal ako ng lola ko, kasi mahal ako ng tatay ko, nanay ko, kaya ako pinagagalitan. These are the things that you have to understand deeply kung ba't kailangan natin patuloy pag-aralan ang pagiging magulang. Tandaan nyo, being parents is not just giving provision, but giving spiritual direction. Kailangan nyo sila talagang bigyan ng direksyon base sa salita ng Panginoon. Okay? So number 1, know the God of your father. Number 1. So may point 1, point 2 yan. Okay? Ang nais ko lang po sa inyo ngayon, pakinggan nyo lang, huwag kayong mag-alala, ipopost natin yan sa ating GC para may kopya kayo. Gusto kong balik-balikan nyo yan, mga kapatid. Mahalaga to. Mahalaga to. Okay? Ngayon, try to observe, to understand every word na maririnig natin patungkol sa salita ng Panginoon. God's purpose for parents. Know the God of your father. Sabi kasi ni David, anak, kilanlin mo ang ama ko. Kilanlin mo ang Diyos ko. Paano makikilala ni David? Paano makikilala ni Solomon? Kaya alam nyo, nung binili na ni David si Solomon, hindi pa siya submitted sa Diyos. Hindi pa siya kinakausap ng Diyos nitong time na to After two chapter pa bago kinausap si Solomon at binili ng Diyos sa kanya ang gagawin. So, sabi dito sa Malakias 2:15, having a remnant of spirit, and why one? He seeks godly offspring. Ano daw po ang hinahanap ng Panginoon sa tao? Especially sa mga mga magulang. Yung Malakias 2:15, para yan sa mga magulang. Ngayon, para sa mga anak na nandirito, para alam nyo, bakit kayo kinakastigo at dinidisiplina ng inyong magulang? Kasi ayan ang prioridad ng magulang, na ikaw ay bigyan ng direksyon. Na ikay makabalik. Ang sabi, godly offspring. God's purpose for parents is what? Not to bring them in an exclusive school, to buy you branded clothes and branded shoes. Ang unang obligasyon ng magulang sa kanyang anak ay palakihin ang kanyang anak na may paniniwala at takot sa Panginoon. I-recalibrate nyo ang inyong mga isip, mga kapatid. Hanggat hindi nyo yan tinatanggap, magpapabalik-balik lang kayo dun sa rat race ng buhay. You continuously receive what you're receiving right now because you continuously do what you're doing right now. Alam niyo yung ibig sabihin ng insanity? O pagkasira ng isip? Sabi, insanity is doing the same thing. Doing the same thing over and over again and expecting different results. Yun daw po ang pagkasira sa isip. Kaya kung gusto nating magbago ang buhay natin, huwag na natin gawin yung ginagawa natin dati. Baguhin na natin. Okay? At wala pong pwedeng mag-go signal niyan kundi kayo. Nasa inyo ang control point. Point 2. People who knows God. No? Know the God of your father. Sabi, people who knows God. Daniel 11:32. Excerpt lang itong pinakita ko sa inyo para makita nyo kagad yung pinakang direct point. Sabi dito, but the people, anong sabi sa point 2? People who know God. Tingnan nyo. Napaka-precise ng Bible. Daniel 11:32, New King James Version. But the people who know their God, anong mangyayari? Shall be strong. Kaya pala ang hihina ng ibang tao. Konting problema kung ano na namang gagawin sa buhay nila. Kasi they don't know God. Kilala lang nila pangalan. Di ba tayo naman ganun dati Kilala natin si Jesus Christ.
Pero hindi pa natin siya tinatanggap at ginagawang Diyos ng buhay natin. And carry out great exploits. Kung makikita nyo, in-underline ko yung great exploits. Alam niyo po yung ibig sabihin ng great exploits? Dakilang accomplishment. Great accomplishment requires great faith and great obedience. Katulad ng ginawa ni Solomon. Okay? Pakita natin yung picture. Alam niyo po, simula noon, si David kasi, ang nangyari sa kanya, nung nalaman niya na, decade, ibig sabihin, 10 years ago, 20 years ago, si David, nag-iipon na siya. Tingnan niyo po ang pagiging ama ni David, pagiging king ni David. Yung, di ba, na-conquer nila yung maraming bansa nung time niya. Di ba? Akala ba natin, nagpakasarap lang si David? Hindi. Inipon niya pala ng inipon ang mga yan. Inipon niya ng inipon. Hanggang sa dumating sa panahon, tingnan nyo yung templo natin, yung templong ginawa ni Solomon, pag kinumbert mo sa pera natin ngayon, yung gold, yung silver, tons of gold, tons of silver, magkano? $590 billion. Yung mga project nila Elon Musk, katulad nitong nasa bandang kaliwa nyo, magkano? 150 billion. At kahit pagsamasamahin mo, yung isa pa, yung sa Mecca. Yan. Isang pinakamalaking ano nila, no? Al-Praj Al-Bayt. Magkano? 16 billion. Hindi mo pa rin pwedeng ipangtapat dito sa 550 billion. Yung mga great accomplishment ngayon, pag samasamahin nyo mga kapatid, hindi kayang tapatan yung ginawang binuong templo ng mag-amang David at Solomon. Ipinrepair ng tatay, sinundan ng anak. Legacy of continuation. Ang tawag dyan kasi, anong sabi kanina, nabanggit kanina ni attorney? Hindi pala, kahapon pala yon. Legacy of blessing. No? Kasi kahapon, yan din ang dinidiscuss namin dun sa pamilya. No? So, ngayon, paano ba yan ginawa ni David? Nakapakita mo yung mga bara-barang ginto, no? According to sa documentary na ginawa nila, no? Ayan. Okay. Nakita niyo yung ginawang pag-iipon nila dati? Pag meron silang nako-conquer na bansa, ang ginagawa nila, iniipon yung mga gold na yan, tinutunaw, nilalagay sa isang chamber. Yan dapat ang consciousness na isang namumuno sa isang bansa para pagtibayin mo ang iyong bansa dahil ikaw ay may gold reserve. Hindi ka dapat nagbebenta ng ginto. Ang bansa natin baliktad. This year, tayo ang nakarecord ang pinakamalaking bansa pero hindi tayo ganun kalaki, mga kapatid. Mayaman lang tayo sa natural resources. I think around 3,000 tons of gold ang binenta natin. Ang puso dapat ng isang ama, lahat ng basic, protektahan mo. Amen po ba? Gusto nyo ng example? Okay. Komunidad, wag na tayo lumayo. Ito dito. Pagka ang iyong mamamayan, sabi sa Proverbs 29, buksan nyo, sige po. Para makita nyo po yung konteksto ng sinasabi ko, dito sinasabi na know the God of your father. Kasi ang Diyos ni David ay Diyos ng kaayusan. Ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Our God is not the author of confusion. Okay? Proverbs 29 verse 2, ano sabi? Kapag ang namumuno ay righteous, ang tao'y nagsasaya. Tingnan natin. Katulad kasi ito nung ginawa ni David . Sinecure ni David yung next generation niya. Okay? Nabasa niyo na po ba? Nandiyan na? Tama ba? Proverbs 29 verse 2? Pakibasa. The righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. Pag ang righteous leader ang namumuno, ang tao'y masaya. Ngunit ang wicked leader, anong sabi?
Groaning, pag sinabing groaning, tumatangis, hirap na yun, yung ibig sabihin nun. Iba ang crying sa groaning. Alam niyo po yung halos mamatay na, yun ang groaning. Okay? Kaya mahalaga mga kapatid, lahat itong sinasabi natin sa number 1, know the God of your father. That's the bottom line. Kaya tayo dumadanas ng ganito. May mga taong nabigyan ng tsansang mamuno, katulad ni David. Nabigyan siya ng tsansa. Saan ba galing si David? Di ba? Pastol lang naman siya eh. Tagapag-alaga lang ng sheep. Bunsong anak ni Jesse na Bethlehemite. Na ayaw pa ngang ipakita ni Jesse nung pipili ng bagong hari. Hindi ba? Itinago niya yan eh. Pero si Samuel ang nakasabi ni Samuel, meron ka pa bang anak? Kasi wala dun sa iniharap ni Jesse yung pipiliin ng Diyos eh. Kaya ipinatawag pa sino? Si David doon, nagsusuga ng kambing, sheep, ano siya, shepherd siya eh. Pero yung pala, siya pala ang gagawing next king. And it's not easy mga kapatid. Bago naging hari si David, he needs to wait 21 years. Nag-antay po siya kahit nabigyan na siya na-anoint na siya ni Samuel. Okay. Bottom line. Ano ang bottom line nung binabanggit natin dito? Balik ka sa Diyos. Know the God of your father. Ganyan kalalim yung usapin na kailangan mong makabalik sa Diyos para ang iyong nasasakupan. Ang trabahador mo, ang anak mo, ang kamag-anak mo, makabalik sa Diyos. Huwag kang panghinaan ng loob. Number 2. Anong sabi ni David kay Solomon? Serve him with a loyal heart. Anong ibig sabihin ng loyal heart? Rendering wholehearted, sincere devotion rather than external compliance. Ano kayang ibig sabihin ng external compliance? Ay, nasan? Ayun. Hindi pa po yan. Ayan yan. Sorry. Sabi? Ulitin natin. Rendering wholehearted, sincere devotion rather than external compliance. Pag sinabing loyal heart, mga kapatid, meron kang pagsang-ayon. Na yung pagsang-ayon mo ay mayroon kang malalim na pananampalatayang yun talaga ang gagawin mo at gagawin mo. Okay. Bibigyan ko kayo ng example. Siguro naman lahat naman tayo dito nagkamali, hindi ba? Pag kayo nagkamali, sige po, tingin po kayo ha. Pag kayo nagkamali, lahat naman tayo naging anak eh. Nung bata kayo at kayo nagkamali, anong dapat nyong gawin? Parang walang may alam ah. Anong sasabihin dapat? Anong gagawin dapat ng batang nagkamali sa magulang? Hihingi ng tawad. Anong sabi dito? Hindi dapat external compliance lang. Nasasabihin mo lang ng sorry pero gagawin mo pa rin. Anong ibig sabihin? Nag-sorry for the sake ng sorry. Mga kapatid, mahalaga to. Gusto mong mabago talaga yung takbo ng buhay mo, buhay ng pamilya mo. Pag sinabi mong, Lord, isinusuko ko na tong kahinaan ko na ito, ayoko nang balikan to. Hanggat hindi ka nakikipagkasundo sa Diyos, tandaan mo, hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Until such time, ikaw mismo talaga ang makipagkasundo sa Panginoon. Isusuko mo yan sa Kanya. Okay? Alam niyo kung bakit? Kaya naman, ngayon, mga magulang na tayo, hindi ba? Tanong ko sa inyo, yung bang ating kapilyuhan, nararanasan nyo rin sa mga anak nyo? Di ba, meron din. Hindi mawawala yan. Pero pag ikaw nasa Panginoon, alam mo na ang gagawin ngayon, hindi katulad dati. Amen? Kaya mahalaga na know the God of your father. Balik ka dun sa umpisa. Gusto mong yumaman pero wala kang Diyos, mas maganda na yung mayaman ka na, may Diyos ka pa. Gusto mo maging matalino, wala ka naman Diyos. Ay maganda na yung matalino ka, pero may Diyos ka pa rin. Okay? 2.1, sabi, serve God with all our heart. No, buksan natin sa Deuteronomy 10:12. Serve God with all your heart, with all your strength. No? Serve Him with loyal heart. Pag sinabi nating loyal heart, undivided yung puso mo. Hindi pwedeng dalawa. Sabi, di ba? Pag dalawa yung tinitingnan ng puso mo, madali kang malito.
Madali kang masway. Okay? Now, serve God with all. Sino nakakita? Deuteronomy. Deuteronomy 10, 10:12. Sige, sino po nakakita? Pakibasa, anak. Tayo ka, anak. Tayo ka. Hmm. Amen. Buong puso at kaluluwa. It's about time, mga kapatid. It's about time. You surrender your heart to the Lord. Hindi pa ba tayo pagod? Magtago? Hindi ba tayo pagod na magpakitang tao lang? Ang hirap niyan. Kasi lalabas at lalabas ang totoo. Kaya sinasabi binilin ni David kay Solomon, serve him. Sino yung him? Makikita nyo, capital letter, di ba? Ang Diyos ang tinutukoy dyan. Serve him with a loyal heart. Ang isa pa, para maranasan nyo yung loyalty, ang focus nyo, ang i-focus natin sa isip natin, yung salitang faith. Minsan, nagdududa ka sa isip mo. Minsan, may narinig kang iba sa gusto mong paniwalaan na nakalagay sa Biblia. Huwag na kayo mag-isip ng marami. Huwag na rin kayo maging analytical. Kung alam mo na yun ay galing sa Diyos, tapos na usapan. Kahit anong sabihin. Okay, may sasabihin ako ha, medyo ng konti. Ready? Maraming beses namin nararanasan ni attorney, pag sumunod kami sa Diyos, marami kaming kaibigan at nakakakilala sa amin, ang tingin sa amin tanga. Maganda trabaho mo, ba't mo binigay? Bakit ka tumigil mag-abroad? Pero tanong ko sa inyo, kaya nyo bang tumbasan, bunga ng pagsunod, sa mga taong nabubuo ang buhay at pamilyang nabubuo? Kaya bang tumbasan ng pera yan? Pamilyang nabubuo? Hindi ko rin kayang tumbasan yun. At siguro, kung nag-a-abroad pa rin kami ngayon, na wala ako sa Panginoon, hindi ko alam kung saan na kami ng... Diba? Ngayon, ano pa ang sinasabi ni David kay Solomon? Na 2.2, work heartily. For I serve God, not man. Tandaan nyo, nandyan kayo, nakaupo kayo, hindi dahil pinagbigyan ko si Kuya Tantan eh. Kasi pinagbigyan ko si Pastor eh. Kasi si Mamu nandito eh. Ay, kasi nandun yung kaibigan ko mga kabataan. Hindi eh. You have to really resolve in your mind, tsaka sa inyong mga puso. Kaya kayo pumupunta dito dahil gusto nyong malamnan kayo ng salita ng Panginoon. Gusto nyong malamnan yan. Dahil matagal na kayong naghahanap, matagal na kayong nagtatanong, Lord, ano ba talaga ang para sa akin? Kumikita naman ako, pero bakit parang may kulang sa loob? Pag nasa loob na ako ng kwarto ko, yung sayang ngiti ko, wala na yung ngiti. Anong naiiwan? Bakit ganyan? Bakit ganito? Bakit po ganon? Bakit po ganyan? Ang dami mo palang tanong. So, yan yung number 2. Kaya, mahalaga that you have to serve Him with a loyal heart. Ang Panginoon, tandaan nyo, hindi siya unfair. You cannot outgive God. Hindi kayo pwedeng mas lumamang sa pagbibigay sa Panginoon. Palaging lamang ang Panginoong magbigay sa atin. We should be loyal to Him. No? Loyal to your God. Okay? Ano pa ang kasunod? Serve Him with a willing mind. O, yan pa. Yan ang struggle natin eh. Yung pagiging willing. Minsan, nawawala yung sa willing, nawawala yung W. Ano nang natitira? Iling ng iling. Ha? Nawawala yung W, iling ng iling. Diba? So, sabi dyan, voluntary attitude towards serving God and helping others. Tandaan nyo, tandaan natin palagi yan, matumulong, voluntary attitude towards serving God. Bakit ka binless? Para i-bless ang iba. You are a bless, you receive a blessing to be a bless. A blessing also. Di ba? Sa 2 Corinthians 8:12,
Tingnan nyo. Ano daw yung una dapat matutunan ng tao? Sa 1 Corinthians. Sabi, for if there is first, what? A willing mind. Na ikaw ang pag-iisip mo, ang iyong kaisipan ay may pagsang-ayon sa Diyos. Okay po? Yung kaisipan na may pagsang-ayon sa Diyos. Hindi yung kaisipang nakahiwalay sa gusto ng Diyos. Alam nyo, may dalawang bagay. Merong mga tao na talagang hindi nila alam, ignorant. Pero may isang bagay, yun yung mas matindi. Nakarinig ka na ng salita, pero ayaw mo pa rin sumunod. Saan nyo makikita yan? Na salita ng Panginoon to confirm. Sige po, sundan natin sa Lord. Hosea 4 verse 6. Tama, Josue sa Tagalog, ano? Hosea 4 verse 6. At ako ini-encourage ko kayo kahit meron na tayong digital na mga cellphone, na Bible, mag-ano pa rin kayo, magbuklat pa rin kayo ng Biblia. Okay? Hosea 4 verse 6, babasahin ko sa Tagalog ha. Iba to, no? Asa ba? Okay, thank you. My people are destroyed. Amen. Ano? Bakit daw nadidestroy ang tao? Because lack of knowledge. So, yun yung number one. Maaaring hindi talaga alam at hindi nakapag-aral. Walang nagsabi sa kanila. Okay? Since you have rejected knowledge, I also will reject you. So, may pangalawa. No? NASB kasi ito eh. Sa King James, liwanag doon. At ang kasunod ay ang mga taong nag-reject ng knowledge. So, yung una, ignorant of knowledge. Pangalawa, you rejected knowledge. Yun ang delikado talaga. Alam mo yung tama, ayaw mo pa rin gawin. Alam mo namang mali, ayaw mo pa rin tigilan. Okay? Also will reject you from being my priest, since you have forgotten the law of your God. I also will forget your... Yan ang malupit. Damay ang henerasyon mo. Okay? Pastor, hindi naman po ako priest. Hindi po totoong hindi kayo priest. Ang bawat magulang at ang tatay, sabi ng Biblia, we are priest of our family. Tayo ang unang pari ng pamilya natin. Okay? Salamat mga anak sa mabilis na paghahanap ng verses. Okay? So, sabi po dito, willing mind, it is accepted according to one what has and not according to what does not have. Note, ano yung note? For God values the sincerity, eagerness, and intent of our heart over outward size of sacrifice. Alam nyo minsan, gusto nating pagtakpan ng ating mga giving yung ginagawa nating kamalian. Hindi po pwedeng takpan. Kaya sinasabi dito yung outward size of sacrifice. Kaya sabi po sa Hebrew, obedience is better than sacrifice. Hindi po pwedeng linisin ng ibinibigay mo sa church ang ginagawa mong kasalanan. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus Christ? Yung babae na nandoon, nagbigay ng, halimbawa lang sa pera na natin ngayon. Yung mayaman, nagbigay ng 1,000. Yung babae, nagbigay lang ng 50 sentimo. Pero sabi ng Panginoon, sino ang nagbigay ng mas malaki? Yung nagbigay ng 1,000 o yung nagbigay ng 50 sentimo? Sabi niya, mas higit ang nagbigay ng 50 sentimo dahil yun na lang ang pera niya. Yung nagbigay ng 1,000, barya niya lang yun eh. Wala namang effect sa kanya yun. Kahit magbigay nga siya ng 2,000, wala yun. Pero itong batandang babaeng to, yun na lang ang pera niya. Pero ibinigay niya pa rin. Okay? Now, ito yung sinasabi na serve Him with a willing mind kasi may sacrifice. Hindi lang, may obedience and sacrifice. Hindi ka lang nagsasacrifice pero wala kang pagsunod. Okay? Next. Number 4. Sabi dito, ayan.
Siguro kukwentuhan ko kayo ng konti. May isang bata nangarap. Bata pa to eh. Bawa, si Chester. Chester, ilan taong ka na? 10? Okay. Itong 10 years old na to, mula London, parang gusto niya makarating ng ng Amerika. Nag-ipon siya. Nakabili siya talaga ng ticket. Itong batang to, nakapuslit siya. No? So nakabili siya ng ticket, nakasakay siya ng barko. Ang ginawa niya, nagbaon siya ng tinapay. Sabihin natin, ang baon niya ay biscuit lang. O, Skyflex, ganun. Every time nakakain, hindi siya pumapasok ng restaurant. Kasi wala siyang pambayad sa restaurant. So, anong kinakain niya? Biscuit. Magdadalawang linggo na yung biyahe, nahalata siya ng isang mama. Palagi kitang nakikita, pag kumakain kami, hindi ka pumapasok doon. Sabi niya, kasi wala po akong pambayad ng pagkain. Sabi niya, patingin nga ng ticket mo. Nung tinignan ng mama yung ticket ng bata, nakalagay doon, all expenses paid. So, ibig sabihin, mga kapatid, 2 linggo siya nagtitiis ng biskwit, all expenses paid na pala siya. Pwede siyang kumain doon sa restaurant. Maraming ganyang Kristiyano, mga kapatid. Ibinigay na sa ating lahat patungkol sa pamumuhay ng Kristiyano. Pero dahil hindi natin alam, dahil hindi tayo nagbabasa ng Biblia, akala natin mahirap pa rin tayo. Akala natin pulubi pa rin tayo. Tandaan niyo, mga kapatid, kailangan mo ang material na bagay, oo. Pero mas mayaman ka kapag ikay nagpabuo sa salita ng Panginoon. Dahil anong sabi sa Biblia? Sa Matthew 6:33, ano dapat ang una mong hanapin? Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness and all, hindi sinabing selected. Sabi, all these things shall be added unto you, to you, to you. Okay? Now, so alam mo na ikay pinili ng Panginoon. Anong sabi ni David sa kanyang anak? Anak, pinili ka ng Diyos. Kung kaya hindi sumunod si Solomon, King David, mukhang hindi naman ako pinili dahil hindi naman ako warrior eh. Ang tao ganon, naalala niyo si Moses nung sinasabing siya tagapagligtas? Pupunta siya, babalik siya ng Egypt at ililigtas niya into, ililiberate niya yung mga kapwa Hudyo niya. Anong sabi niya? Hindi po ako marunong. Utal po ako. Ang mga tao, yung great heroes of faith sa Bible, sa umpisa, lahat sila nagkukuli. Pero dahil, tandaan nyo to, ito yung clincher, dahil sumunod, pinagpala ng Diyos. Ulitin ko. Nung una, pinanghihinaan ng loob. Pero dahil, anong ginawa? Sabihin nga natin, sumunod. Pinagpala ng Diyos. Ano man ang inyong kalagayan ngayon, at alam nyo na kayo'y wala doon sa biyaya ng Diyos. Wala sa salita ng Diyos. Utay-utay nyo. Ipanalangin nyo sa Panginoon. Sabi ko sa inyo, bibigyan kayo ng Diyos kung papaano nyo yan tatapusin. Sabi ng Biblia sa 2 Corinthians, sabi, walang ibibigay ang Panginoon na pagsubok sa iyo, lampas sa iyong kakayanan. Ang nanghihina lang ang loob, tao. Pero kalkulado ka na ng Diyos, sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Jeremias, kay Isaiah, nasa tiyan ka pa lang. Kilala na kita, alam ko na. Di ba? Hey, sabi dito, sa 1 Chronicle 28 verse 5, and all my sons, sabi ni David to ha, for the Lord has given me many sons. Marami akong anak. Sabi, He has chosen my son, sino? Solomon, to sit on the throne of the kingdom of the Lord over Israel. No? Sorry ha, pakitanggal yung Y. Meron bang Y? Ayun. Israel lang po yan. Sorry. Note, sabi, as we obey our God. Tandaan nyo to, mga anak, kasi lahat kayong mananampalataya, tayong mananampalataya, mararanasan nyo to pag tinindigan nyo na ang pananampalataya. Mararanasan nyo na, ano ba ang palatandaan na kayo ay gumagalaw na sa pananampalataya? Ano ba ang palatandaan na kayo kumikilos na sa pananampalataya? Yan, yung note na yan. As we obey our God, ang mga tradisyon na kinalakihan mo, ang kulturang kinalakihan mo, will finally be overruled. Ma-overruled dyan, hindi mo na yan papansinin. Ang mananagumpay sa'yo ay yung pagsunod doon sa salita ng Diyos.
Yung kultura na wala naman sa salita ng Diyos, yung tradisyon na wala na naman sa salita ng Diyos, hindi mo na gagawin yan. It will be overruled. At ang example nga dito, yung ginawa ni David. Marami siyang anak na lalaki. Warrior, na dapat yun ang kasunod, hindi ba? Bakit ang isang bunsong anak, hindi pala bunso, pero hindi siya panganay eh. Si Solomon hindi siya panganay na anak eh. Okay? Hindi siya panganay na anak, pero siya ang ginawa. Kaya kung mapapansin mo, nung time ni David, hindi lang humbleness ang sinubok ng Diyos sa kanya. Isipin mo, hari ka, tapos ang sinabi ng Diyos sa kanya, David, parang ganito, Arvin, alam ko magaling kang tumugtog, pero ang patutugtugin ko sa susunod, si Bryce. Anong makaramdaman mo? Parang gano'n, no? For example lang naman yan. Alam ni David na siya dapat dahil siya yung magaling eh. Siya yung hari. Pero bakit? Yung anak niya. Pero tingnan mo yung inilagay na puso ng Panginoon sa kanya. Sumunod siya sa Panginoon. Anong ginawa? Inihanda niya lahat ng plano, inihanda niya yung pangangailangan ng anak niya. Kaya mga anak, tandaan nyo to, ha? Makinig kayong maigi ngayon. Ipag-pray nyo na ang inyong magulang, masuportahan kayo sa lahat ng inyong pangangailangan. Ngayon, ano naman yung ibabalik niyo sa inyong magulang pag kayo sinusuportahan? Anong ginawa ni Solomon? Nagrebelde ba siya? O sumunod siya? At after niyang sumunod, ano yung na-accomplish ni Solomon na hanggang ngayon hindi kayang pasubalian ng kahit anong project ngayon? The Great Temple. Dapat habang tayo nakaka-receive ng konsiderasyon sa ating buhay, di ba minsan may nangyayari na hindi naman tayo handa eh. Biglang may magkakasakit, di ba? May ganto, may ganyan, ang kapatid mo ganto, di ba? Tapos hihingi ng tulong sa atin, hindi ba? O tayo mismo. Pero dahil ikaw ay natutong sumunod, mararamdaman mo to. Mararamdaman mo to. Meron kang makukuha. O bibigyan ko ng example. Nung ikaw ay nagwo-work, may mga tao na, ayoko maghulog dyan. Ayoko maghulog ng SS, ayoko maghulog ng PhilHealth, ayoko ng lahat niyan. Okay? Kasi pag ikaw ay hindi regular na empleyado, hindi ka naman obligado eh. Pati ngayon, individual na ang pagbibigay, hindi katulad nung araw, sa apilitan yan. Ngayon, pag ikaw ay private lang, hindi ka talaga regular employee, ikaw ang bahalang maglakad ng SS mo, PhilHealth mo, lahat niyan. Pag-ibig, ikaw pa rin. Ay paano kung hindi ka sumunod? Hindi ka nag-prepare? Dumating ang time, may edad ka na. At wala ka na ring regular na trabaho. Hindi mo na rin kayang mag-contribute. Anong kaibahan mo doon sa mga nag-prepare? Yung mga nag-prepare, pagdating niya ng 60, kahit anong mangyari, may pension sila. May pagkakasyahin sila. Kesa naman doon sa hindi sumunod sa pagpe-prepare. Kaya tandaan nyo ito, pag kayo may binayolate, pag tayo may binayolate na proseso, automatic yan. Mayroong consequence yan sa susunod. Ano ang consequence? Hindi ka makakapag-apply sa PhilHealth, hindi i-honor ang PhilHealth mo, hindi ka di ba? Lahat yan. Kailangan mo ngayong kailangan mo ngayong magmakaawa sa kapitbahay mo. Kailangan mo mangutang. Uugod-ugod ka naman nung mangungutang ka pa rin. Magising tayo mga kapatid. Magising tayo. Yung may mga lakas pa, pwede pa rin kayong maghulog ngayon. No? Pwede namin kayong turuan kung paano. Okay? So number 5. Patapos na ako sa introduction. Number 5, ito yung tatay, no? Alam niyo kung meron mang tao na nangangarap na mas gumaling sa kanya yung anak niya, walang iba yung kundi tatay yun. Na gusto ko, mas magaling sa akin ang anak ko, mas marami siyang nagawa, di ba? Mas guwapo siya, di ba? Ang iisang taong ganun ay ang tatay. Actually, ang nanay ganun din. Yung magulang, ganyan pareho yan. Sana ang anak ko. Yung natapos ko, mas malampasan pa nila. Okay? Okay. Tanong, biblical ba yung sinasabi ni Pastor? Di ba sabi ni Jesus Christ, you can do more than what I did? Kung nasa inyo ang banal na spirito.
Even Jesus Christ, sinasabi yan na mas magagaling kayo sa akin, mas malakas kayo sa akin. You can do greater things that I did, sabi ni Jesus Christ. Pero, anong requirement? Kung nasa inyo ang banal na spirito. Now, sabi dito sa be strong and do it. And David said to his son Solomon, be strong and of good courage and do it. Kung mapapansin nyo, dalawa yan. Iisa ang sinasabi ng Panginoon sa tao ng Diyos at ng Diyos. Sa 1 Chronicle 28:20, ang nagsasalita dyan sino? Si David. Sinasabihan niya yung anak niya, be strong and of good courage. Lakas mo ang loob mo, do it. Pagdating sa Joshua 1:9, ang kumakausap kay Joshua ay ang Panginoon mismo. Ano sabi dyan? Have I not commanded you? Medyo lalagyan lang natin ng kasi kausap ng Panginoon dyan si Joshua. Have I not commanded you, Joshua? Have I not commanded you, Joseph? Grover? Have I not commanded you, Charles? Have I not commanded you, Arvin? Have I not commanded you, Buduts? Tantan? Mark? Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Be strong and good courage. Direktang nagsasalita ang Panginoon. Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. Ano yung pag-dismayed? Madismaya, panghinaan ng loob. For the Lord your God is with you wherever you go. Amen? Ito ang bilin. Ganito dapat ang Ama. Be strong. Alam niyo po, yung showy, yung artificial na superficial lang na pagsasabi, huwag yan ang hanapin nyo. Ang hanapin nyo yung long-term na pagtanaw o pananaw ng isang tao para sa'yo. Hindi yung temporary satisfaction lang that violates the fiber of God, the moral fiber of God, and the moral fiber of the society. No po? Now, i-recap na natin. Ano yung Father's will to His Son? Number 1, know the God of your Father. Number 2, serve Him with a loyal heart. Serve Him with a willing mind. Keep in mind that you are chosen by God. And number 5, be strong and do it. Huwag niyong hayaang magkaroon ng gap. Kristiyano ka na, gampanan mo na yung pagiging Kristiyano mo. Be strong and do it. Ibinigay ko na sa inyo yung mga basic verses natin pagdating sa salvation, pagdating sa worship, sa soul winning. Pag-aralan nyo na lang yan. Okay? Pag-aralan nyo na lang yan, mga kapatid. Now, conclusion. Sa conclusion, makikita nyo hanggang dito sa conclusion, nagdideklara si David na ang Diyos niya ang pinaka-great. Diyos niya ang great. No? Sabi dito, sa 1 Chronicle 29:11 and 12. Nandiyan na ba? Okay. Sabi diyan, yours, O Lord, is the greatness. Hindi akin, Panginoon. Hindi ako. Ako man ang nagbibigay ng baon sa anak ko. Ako man ang nagpo-provide sa anak ko. Hindi ito akin. Ito yung sa'yo. Meron ba tayong pagbabasihan na talagang ang mga to'y hindi galing sa atin? Pagsunod lang tayo pagtityaga lang tayo Buksan nyo sa Deuteronomy. Okay, Deuteronomy 8. Buksan nyo po, Deuteronomy 8:18. Anong sabi sa Deuteronomy 8:18? Numbers, Deuteronomy. Basahin ko na sa Tagalog. Sabi po dito, subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas. Sino ang nagbibigay sa atin ng lakas? Ang Diyos. Si Yahweh ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman. Maliwanag yun, mga kapatid. Yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang, tingnan niyo po ang Diyos, hindi ka lang ibe-bless dahil gusto ka lang niyang i-bless. Ibe-bless niya dahil gusto niyang
maging tapat sa pinangakuan niya. Sino yung pinangakuan niya? Ang inyong mga ninuno. Sabi dito, ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Hallelujah, Lord. Babasahin ko po itong 1 Chronicle 29:11-12. Sabi po dito, yours, O Lord, is the greatness, the power, and the glory, the victory, and the majesty. For all that is in heaven and in earth is yours. Sabi ni David. Mga tatay, i-practice natin ang declaration na to. Hindi lang tayo tatawag sa Diyos pag kailangan natin siya, pag may problema tayo, pag may sakit ang anak natin. We have to be in constant communication with our Father in heaven. For all that is in heaven and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. 12, both riches and honor come from you, and you reign over all. In your hand is power and might. In your hand it is to make great. Tingnan nyo to yung huli. To make great and to give strength to all. Yan ang Ama. Yung Ama na nag-iisip na paano ko mapapatibay, paano ko mabibigyan ng lakas. Na kung minsan ang gusto nyong lakas, yung lakas na pahihinain tayo. Yung lakas lang na gusto nyo pagbibigyan lang kayo sa kamalian nyo. Hindi yun kalakasan. At huwag nyong pagkakamalian na hindi kayo mahal ng magulang nyo o hindi kayo mahal ng inyong mga ninuno. Kasi ang totoo niyan, pag sinunod namin yung mali nyong ginagawa, kasama kami sa mananagot sa Diyos. Kaya kayo po, especially yung mga youth natin dito, magbabad kayo sa salita ng Panginoon para maunawaan nyo pag pinagsasabihan namin kayo. Okay? So, Panginoon, tayo manalangin. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Father God, Ikaw ang aming tapat na Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na nangako sa amin. Ikaw ang Diyos na naghango sa amin sa putik ng kasalanan patungo sa liwanag ng buhay. Lord, sa umagang ito patuloy po namin at muli naming ipinagkakasundo ang aming mga sarili sa iyong kalooban, O Lord. Paunawa mo po sa amin, sa aming isip, sa aming puso, sa aming espiritu at kaluluwa, Panginoon, na hindi namin kaya ang mag-isa. Nasabi mo sa iyong salita, for without you, we can do nothing. Panginoon, salamat sa patuloy mong pagpapaunawa sa amin. Pagbibigay ng kasiguruhan, assurance, na ang aming pinanampalataya ng Diyos ay Diyos ng buhay, katotohanan at ng tamang daan. Father God, muli naming hinihiling sa umagang ito, basbasan mo kami ng iyong kaalaman, karunungan, kalakasan sa spirito at katotohanan, na anumang hawakan ng aming mga kamay, ito'y iyong pagpapalain dahil ang aming nasa puso, ito'y ginagawa namin para sa Diyos namin. Ito'y ginagawa namin upang mapagsilbihan din ang ibang tao, hindi lamang ang aming mga sarili. Father God, we pray for our country. We pray for our leaders, Lord. We know in our heart there is hope dahil may Diyos na katulad mo. There is hope in our country, Lord. Hindi namin alam, Panginoon, kung paano mo gagawin. But we believe. We believe that you are in control. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay, Panginoon. Father God, we entrust you. Ang aming pong mga pamilya, aming mga sarili,
aming pananampalataya at ministeryong pinagkatiwala mo sa lugar ng Bacoor. Patuloy mo lamang pong palakasin ang iyong mga anak na nandirito na nagiging katimbang, Panginoon, sa gawaing ito. Send more workers, Lord. Send more laborer to harvest, Panginoon. Alam naming napakarami ang kailangang ma-harvest dito sa lugar ng Bacoor. Send more workers, O Lord, to fulfill your purpose in this place. Father God, sa iyo lamang po ang mataas na papuri at pagsamba. In the mighty name of Jesus Christ. And everybody say, Amen and Amen and Amen. Maraming salamat po, Panginoon.